Tayo po ngayon ay nasa Lord's Day 22 ng Heidelberg Catechism. Ito po ay tulong para sa atin bilang mga mananampalataya upang tumibay tayo sa pananampalataya at pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong scripture reading ay masusumpungan po natin sa 1 Corinthians chapter 15, nagsisimula sa verse 45 hanggang verse 58. Unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 45. At babasahin natin ito hanggang talatang 58 na ganito ang siyang sinasaad. Kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi una ang katawang espiritual, kundi ang makalupa, pagkatapos ay ang espiritual. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang tao mula sa alabok, ang ikalawang tao ay mula sa langit. Kung ano ang taong mula sa labok, gayon din silang mula sa labok. At kung ano ang taong mula sa langit, ay gayon din silang makalangit. At kung paano taglay natin ang larawan ng tao mula sa labok, tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit, kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Napakahalaga na maunawaan natin itong sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, na dito ay tinutukoy na ang mga nakay Kristo ay binuhay na maguli. Nang ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli, ibinangon siya ng Diyos. At nang ibangon siya ng Diyos, ang lahat ng mga hinirang nakatakda kay Kristo Jesus ay binuhay na maguli. At bagamat tayo ay wala noon sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya ay magbangon mula sa mga patay, gayunpaman sa panukala ng Diyos kasama tayong ibinangon ng ating Panginoong Jesucristo.
O kaya nga dito ay tinutukoy ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon Kristo sa ating pamumuhay. At sinabi dito, mga minamahal, na ang ating dating pamumuhay ay pamumuhay na masama sapagkat tayo ay mula sa unang Adan. Dito ay binabanggit na ang pagkakaiba ng nakay unang Adan at sa ikalawang Adan, ang Panginoong Jesucristo. At binabanggit din dito na ang mga nakay unang Adan, ito yung binabanggit na sila'y nasa living soul. Ibig sabihin ay buhay na kaluluwa. At ang lahat ng buhay na kaluluwa, kung hindi namagitan ang Panginoong Jesucristo, sila'y mamamatay ayon sa kahatulan ng Diyos. Ngunit dahilan sa binuhay ng Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Ito yung binanggit natin dito at binasa sa talatang 45 na sinasabi, kaya't nasusulat ang unang taong si Adan. Ito yung pinagmulan ng lahat ng lahi ng tao ay naging buhay na nilalang, living soul. Sapagkat ang nangyari ay ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ay nilalang ang tao. At nung lalangin mula sa alabok ang tao, wala pa siyang buhay. So ang ginawa ng Diyos, hiningahan siya sa kanyang ilong. At sinabi sa lumang tipan na siya ay naging buhay na nilalang. At kung siya ay buhay na nilalang, ay mula siya sa alabok. Tulad na sinasabi sa talatang 46 na siya ay makalupa. Sabi dito, ngunit hindi una ang katawang spiritual, kundi ang makalupa. Pagkatapos ay ang spiritual. So ano ang sinasabi dito? Ang unang tao ay mula sa lupa. Isang tao mula sa alabok. Yun ang tinutukoy dito. At meron tinatawag na comparison. Ang ikalawang tao, ito ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo, ay mula sa langit. Sapagkat noong nakaraan, naging mensahe natin ay ang Panginoong Jesucristo ay sinugo. Kaya mula sa langit siya ay bumaba. At ginampanan niya ang sakdal at maluwalhating gawain para sa mga mananampalataya. At pagkatapos siya ay umakyat sa langit. Siya ang bumaba at umakyat sa langit matapos na gawin ang sakdal at maluwalhating gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung unang tao, sabi dito sa 48, kung ano ang tao mula sa alabok, gayon din sila mula sa alabok. So lahat ng tao ay mula sa alabok. At babalik sila sa alabok. Pero ang sabi dito sa 48, kung ano ang tao mula sa langit, gayon din sila makalangit. Ibig sabihin, ang lahat ng mga ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu at sila ay mga tagalangit. Dahilan sa ating Panginoong Jesucristo. At ito ang siyang nililiwanag dito. At sabi sa verse 49, at kung paano taglay natin ang larawan ng tao mula sa alabok, taglay din natin ang larawan ng taong makalangit. So, naindun yung pagkakaiba. Ang hindi ipinanganak na muli ay mamamatay sa kanilang kasalanan. Ngunit ang mga pinanganak na muli ay sila'y mga makalangit. Kaya, ang sabi ng Panginoon, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ngunit ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. At dahil dito, ay dito naugnay yung
ating pananalig tungkol sa pagkabuhay ng ating katawan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang tinatalakay natin ngayon dito ay yung sa Heidelberg, sapagkat ito ay may kaugnayan sa kaaliwan ng mga mananampalataya sa buhay na ito. Sa tanong bilang 57, yan ay nasa inyong church bulletin. At ang sabi dyan, sa tanong bilang 57, paano mo nagiging kaaliwan ang pagkabuhay ng iyong katawan? Ang sagot dito, hindi lamang ang aking kaluluwa, dagli ang sasa kay Kristo na siyang Pangulo, ngunit kahit ang aking laman, ibabangon sa kapangyarihan ni Kristo kapwa magsasanib ang aking kaluluwa at maging katulad ng balwalhating katawan ni Kristo. So, pag-aaralan po natin ang mga bagay nito. At pagkatapos ay ang tanong bilang 58, paano ang artikulong buhay na walang hanggan or buhay na walang hanggan ay kaaliwan mo? Ang sagot dito, maging sa kasalukuyan ay nararanasan ng aking puso ang pasibulan ng walang hanggang kagalakan. Kaya matapos ang buhay na ito, ako ay may ganap na pagpapala na kahit na hindi nakikita ng paningin, ni hindi rin nadidinig ng tainga, ni hindi kayang matarok kahit sa puso ng tao, ang pagpapala na nagdulot ng papuri sa Diyos ng walang hanggan. So dahil lang dito ang magiging tema natin, mga minamahal, ay ang walang hanggang kagalakan at kalwalatian ng isang mananampalataya kay Kristo. Batid natin, mga minamahal, na ginampanan ng Panginoon ang kanyang tungkulin. Pinanganak siya, tulad ng sinabi ng Nicene Creed at saka ng Apostles' Creed, at doon ay tinukoy kung paano na ang Panginoong Jesucristo ay nabayubay doon sa krus, sa Kalbaryo. At sinabi ng banal na kasulatan na ang ating mga kasalanan, ang ating kasamaan, ang ating pagsalansang, ang ating mga kasalanan ay inapo ng Panginoon doon sa krus sa Kalbaryo. At habang ang Panginoon ay nakabayubay doon sa krus sa Kalbaryo, taglay niya yung lahat ng ating mga kasamaan, sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kung ang kamatayan ay hindi ninais ng Panginoon na tayo ay mamatay. Mismong inako ng Panginoon ang kamatayang yun. Kaya ang Panginoon sa Kristo ay namatay para sa atin, para sa ating kaligtasan, para sa ating mga kasalanan, kasamaan, kalikuan. Kaya namatay ang Panginoon. Dinala niya hanggang libingan ang ating mga kasalanan. Kaya't maliwanag po, mga minamahal, na ang timo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kaya nga sinasabi dito na kung ang Panginoong Jesucristo ay namatay doon sa krus, sa Kalbaryo, nang ibinangon siya ng Panginoon, siya'y nabuhay na binago ng Panginoon Diyos ang kanyang katawan. Hindi na siya nasa lupang katawan, kundi lupang makalangit. At yun ang siyang ibinibigay sa atin ng banal na kasulatan. At dahil dito, nung siya'y magbangon mula sa mga patay, napakita siya sa mga alagad at sa maraming mga mananampalataya. Sa loob ng 40 araw, pinakita niya na
siya ay buhay, hindi na siya nagtataglay ng lupang katawan, kundi katawang may kalwalatian. It's a glorious body na tinutukoy sa banal na kasulatan. At ito'y umakyat sa langit. At sa kanyang pag-akyat, nakita ng mga alagad ang kanyang pag-akyat hanggang sa itago siya ng alapaap sa kanyang pag-akyat. At nang siya ay makakyat, ang sabi sa banal na kasulatan, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Ang ibig sabihin ay siya ang ginawang tagapamahala. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng kapangyarihan at ang lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa Kanya ng Ama. Kaya ang ating Panginoon sa Kristo ay nasa langit. Siya ang namamahala sa lahat ng mga bagay sa langit. Siya ang namamahala. Sa lupa, siya ang namamahala. Ang mga masasama, pinarurusahan ng Diyos. Ang lahat ng mga pinagpala ng Panginoon ay pinagpapala ng Panginoon habang sila'y nasa lupa. O kaya nga, ito ang siyang ipinapahayag sa atin ng banal na kasulatan. Tatlong bagay ang ating pag-aaralan ngayon, mga minamahal. Una ay ang pinakapundasyon ng maluwalhating katawang espiritual ng ating Panginoon sa Kristo at gayon din ang magiging katawan ng mga mananampalataya. Kasi sa panahong ito, tayo sa ating kapanahunan, pag sumagi sa atin ang kamatayan, lagi tayong nag-aalala. Hindi tayo mapanatag. Natatakot tayo. Pero kung ating pagmamasdan, ay hindi tayo kinakailangang natatakot. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay namatay para sa atin. Siya ay namatay para sa ating kaluluwa at para sa ating katawan. Kaya yung paunang bagay na sinabi sa Heidelberg, ano ang iyong kaaliwan sa buhay na ito, sa katawan at sa kaluluwa? So ang kaaliwan natin sa buhay na ito sa katawan at sa kaluluwa ay masasabi natin, hindi na ako ay nabubuhay sa aking sarili. Ako ay pag-aari ng aking Panginoon sa Kristo. At yun ang siyang magdudulot ng kaaliwan sa bawat isa sa atin. At ang pangalawa na ating makikita, mga minamahal, ay yung comfort, kaaliwan na nababatid natin ang mga pangako ng Diyos. It is a comfort of knowing God's promises. At ang pangatlo ay the everlasting joy in Christ's kingdom. Ano yung kaaliwan na tungkol sa buhay na walang hanggan? Unang-una ay pag-aralan natin yung pinakapundasyon, the foundation of a glorious spiritual body. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Kristo, sapagkat siya ang unang bunga na nagbangon sa mga patay mula sa mga magkakapatid. Ang ibig sabihin ay siya lamang ang ibinangon ng Diyos at siya ang una. Pag sinabing siya ang una, mayroong mga kasunod. Ang mga kasunod nito ay ang mga mananampalataya na ibabangon ng Panginoon mula sa hukay o mula sa libingan at tunay na maramdaman nila ang pagbabago. Sapagkat ang Panginoong Kristo ang siyang una na dito ay tinutukoy nung siya'y mamatay,
Mula sa pagkakabayubay ay kinuha siya ng mga alagad at pagkatapos ay inilibing siya sa isang hiram na libingan. At pagkatapos na siya ay ilibing, ay yung pinto ng libingan na bato ay itinakip. At pagkalipas ng 3 araw, ibinangon siya ng Ama mula sa kamatayan at siya'y nabuhay na maguli. So nasaksihan ng mga mananampalataya ng mga alagad ang Panginoong Jesucristo na siya'y buhay. At nahawakan nila ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, they touched the Lord upang mapatunayan na siya ay buhay. Hindi siya patay. At alam nila na ang Panginoong Jesucristo ay mayroong maluwalhating katawan. He has a glorious body, a heavenly body, a spiritual body. Hindi katulad ng katawan sa lupa. Binago na siya ng Panginoon. Kaya nga't ito ang pagpapahayag niya ng 40 days. At sabi sa John chapter 21 verse 1, ang sabi dito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakita muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias. At siya ay napakita sa ganitong paraan. Sama-sama nga si Simon Pedro at si Tomas na tinatawag na Didimo at si Nathaniel na taga Gana ng Galilea at ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang kanyang mga alagad. At doon ay kanilang nasaksiyan sa seashore, tabing dagat, ang tunay na pagpapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. At ito'y nasaksiyan din ni Juan, the beloved. Sapagkat ang sabi ni Juan sa unang Juan, kapitulo 1, talatang 1, yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, makasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Ito ang siyang tinutukoy ni Juan. Sabi niya, nakita namin ang Panginoon, nahawakan namin, na-feel namin. At siya'y may taglay na buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, wala nang kamatayan, mananatili siyang buhay magpakailanman. At yun ang magiging karanasan ng mga mananampalataya, yung sila'y mabuhay na walang hanggan. Ito yung laging sinasabi ni Pablo ayon sa unang Korinto, kapitulo 15, talatang 23, sabi dito, dadapot bawat isa sa kanyang sariling katayuan si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kung magkagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay niya ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sama, pagka lilipulin niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. At sabi sa talatang 42 ng kapitulo 15, ng kapitulo 15 ng unang Korinto, ang sabi dito, kaya hindi naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, tinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli ng walang kasiraan. So ito ang ginawa ng Panginoon.
at panukala ng Diyos na pinahayag niya ang kanyang pagkabuhay na maguli sa mga alagad. Ang ibig sabihin ni Pablo, kung paano na ang Panginoong Jesucristo ay ibinangon na muli ng Panginoon mula sa mga patay, gayon din ang mangyayari sa mga mananampalataya. Kahit maliwanag yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, na sabi dito sa Kapitulo 2, talata 6, at tayo'y muling binubuhay na kasama niya at pinapukasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ibig sabihin ay sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo'y kasama ng binuhay. Yung katawan natin, hindi pa kasama. Ang binuhay sa atin ay yung ating kaluluwa. Kaya sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Bago siya. Binago siya. Hindi na siya yung dati sapagkat ipinanganak siya sa Espiritu. At yung hinihintay na pagbabago ng katawan, nilinaw ng Panginoon yun na sa kanyang pagdating, ang lahat ng mga hinirang, lahat ng mga pinili ay babaguhin. Hindi lahat ng tao, sapagkat nasabi sa banal na kasulatan, ang ipinanganak sa laman ay laman, kaya't mamamatay sila sa laman. Ngunit yung ipinanganak sa Espiritu ay papanganak, sila'y mabubuhay na maguli. Ito yung sinasaad sa 45. Kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ibig sabihin sa way na Ingles ay a living soul. So lahat ng nasa living soul ay namamatay. Ilalagay sila sa dagat-dagatang apoy, tatapos sa dagat-dagatang apoy. Ngunit, yung lahat ng mga ipinanganak sa Espiritu ay may buhay na walang hanggan. Ito yung sinabi na ang huling Adan, ang Panginoon sa Kristo, ay naging Espiritu nagbibigay buhay. Kaya sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang, binago. Bagamat tayo ay narito sa ating lupang katawan, pero hindi nangangahulugan na pinabayaan ng Panginoon ang ating lupang katawan. Mahal ng Panginoon ang ating lupang katawan. Bagamat ito ay kinakailangang bumalik sa alabok. Alam natin na tayo natatakot pag dumating yung panahon na ang katawan natin ay babalik sa alabok. Pero yung mismo tayo, sabi nga ng iba minsan nararanasan nila yung sila'y namatay. Nakikita nila yung kanilang katawan. Pero, siguro hindi patakda nilang mamatay, bumabalik muli sila sa kanilang katawan. Kaya din yung katawan at kaluluwa na isinasaad na pag namatay ang isang tao, maghihiwalay ang katawan at saka kaluluwa. So yung katawan, babalik sa alabok. Pero yung mga ipinanganak sa Espiritu ay pupunta sa kaharian ng Diyos. Ngunit yung mga hindi ipinanganak sa Espiritu, ang mga living soul, ay babalik o iahagis sa dagat-dagatang apoy. Yan ay desisyon ng Diyos. Yan ay kapasyahan ng Diyos. Yan ang kanyang panukala sapagkat yun ang kanyang nais sa pamamahala. Kaya makapangyarihan ang Panginoon.
So sa mga bagay na ito ang nagiging kaaliwan ng mga mananampalataya. Sapagkat yung mga pangakong yun ay nagbibigay saya, kagalakan at tibay ng ating pananampalataya. Sapagkat sa tanong bilang 57, sabi dito, paano mo naging kaaliwan ang pagkabuhay ng iyong katawan? So ang tanong dito ay kaaliwan ng ating katawan. Itong katawan ito, na tuwing umaga ay lagi tayo nakaharap sa salamin, hinuhugasan, naghihilamos, pinagaganda, at katawan na talagang nag-enjoy tayo sa ibabaw ng sanlibutan ito na makakain at nag-enjoy tayo na makapagpahinga, makapagtrabaho, magawa yung lahat ng tungkulin. Ang mga bagay nito ay araw-araw. Pero yung mag-enjoy tayo, yung maging kaaliwan natin ang pagkabuhay ng ating katawan, lalong nagbibigay sigla ito sa atin. Hindi tayo mananatili sa libingan magpakailanman. Hindi tayo mananatili. Ang ating katawan ay hindi kasamang matutupok sa gagawin ng ating Panginoon kung tutupukin niya ang sanlibutan. Kasi merong the end ang sanlibutan. May katapusan. Sapagkat ang Diyos ang siyang lumikha ng sanlibutan, so merong pasimula at merong the end. So ang the end nito ay tutupukin ng Panginoon ang sanlibutan. So lahat ng mga gawa ng tao, lahat ng mga palasyo, lahat ng mga kondominyo, lahat ng mga kaharian ng mga tao, mawawala, matutunaw, magiging abo sa harapan ng Panginoon. Pero hindi hahayaan ng Panginoon na ang ating katawan ay kasamang matupok, kasama ng sanlibutan. Hindi. Dadating ang Panginoon upang baguhin ang ating mga katawan. Ito yung kasiyahan, kaaliwan. Kaya nga sabi dito sa sagot, hindi lamang ang aking kaluluwa dagli ang sa Panginoon. Kaya pag dumating ang Panginoon, hindi lang ang ating kaluluwa, kundi kasama ang ating katawan na binago ng Panginoon sapagkat ang sabi dito ay kahit ang aking laman o kahit ng aking katawan ay ibabangon sa kapangyarihan ni Kristo. Kapwa magsasanib ang aking kaluluwa at magiging katulad ng maluwalhating katawan ni Kristo. Ganon ang naging panukala ng Diyos para sa atin. Yun ang ating kaaliwan, mga minamahal. Na pag dumating ang Panginoon at hindi naman tayo patay, halimbawa, sakali ay dumating ngayon, hindi pa tayo namamatay, ang sabi sa Thessalonica ay in a twinkling of an eye, in the last trump, babaguhin tayo ng Panginoon. Sapagkat yun ang kaaliwan natin. Na ang kaaliwan natin ay ang ating mga katawan ay babaguhin. Bakit katawan? Binago na yung ating kaluluwa. Binago na. So ito pang katawan ang hindi pa nababago ng Panginoon. Kasi pag binago na yan, di dapat wala na kayo dito. Dapat naroon na kayo sa langit. Pag binago. Katulad ba ng sinasabi sa Mateo, nang ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli, yung mga nasa libingan, sila'y lumabas ng libingan
at napakita sa mga tao, sa mga mahal sa buhay. Nagpunta sa lungsod. Ibig sabihin, naglakad sila papuntang lungsod at napakita sa mga mahal sa buhay na sila ay buhay. Pero alam natin, hindi sila nanatili sa lupa. Sila ay umakyat sa langit sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay umakyat sa langit. At yun ang siyang tinutukoy dito. Kaya nga, sinabi ni Juan sa kanyang karanasan sa unang Juan, Kapitulo 1, talatang 1, yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan, nahipo ng aming mga kamay tungkol sa buhay. Ang tinutukoy dito ay ang Panginoong sa Kristo. Nakita nila ang buhay. Ang buhay na walang hanggan, walang kasiraan, kundi sakdal na banal, sakdal sa katwiran, sakdal sa karunungan, kapangyarihan. Nakita nila ang Panginoon. O kaya nga, nahayag, sabi sa talatan 2, ang buhay ay nahayag. Tayo mga minamahal, bagamat hindi pa tayo nababago sa ating katawan, pero binago tayo sa ating kaluluwa. Binago tayo ng Panginoon. Kaya ang susunod na gagawin ng Panginoon, yung ating katawan, papaguhin sa pagdating niya. Whether hindi pa tayo namamatay o namatay na tayo. Kaya binabanggit doon ng Panginoon ang tungkol sa ating kaluwalhatian na gagawin ng Panginoon. Kaya sabi sa talatang 2, ang buhay ay nahayag at ang aming nakita at pinatutuhanan at sa inyo'y aming ibinalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin, oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Patunayan, maraming nakakita sa Panginoon sa kanyang panahon nang siya ay ibangon ng Panginoon ng Diyos mula sa libingan. Nahayag niya ito. Mismo si Pablo ay nagsaad. Sabi niya sa unang Korinto, kapitulo 15:43, sabi dito, ito ay itinatanim ng walang dangal, ito ay binubuhay na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. So yan ang magiging karanasan ng mga mananampalataya habang hinihintay natin ng ating mga pagdating ng Panginoon na baguhin ang ating mga katawan. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, kapitulo 4, talatang 13, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Yung salitang nangatutulog ay yung mga namatay na kay Kristo. Hindi lahat ng namatay, kundi yung mga namatay kay Kristo. Upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa, sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog o mga namatay kay Kristo ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. At sa talatang 15, sapagkat ito ay sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatirang hanggang sa pagbarito ng Panginoon
ay hindi tayo mangunguna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa alapaap at sasalubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya ito ang sinasabi sa Heidelberg na kaaliwan ng mga mananampalataya, na ang kaaliwan nila ay ang kanilang mga katawan ay kasamang babaguhin ng Panginoon. Ngunit kinakailangan ay magtiis tayong maghintay sa Panginoon. Pero habang tayo naghihintay, ay kinakailangan ay naroon ang kagalakan at katuwaan, sapagkat sa pagdating ng Panginoon, bawat isa, maging anuman ang kanyang kalagayan, sila'y bubuhayin at bubuhayin magpakailanman. Ang pangatlo ay yung paksa na everlasting joy in Christ's kingdom. Ang sabi dito sa tanong bilang 58 ng Heidelberg Catechism, at dyan ay nasa ating bulletin, paano ang artikulong buhay na walang hanggan ay kaaliwan mo? Ibig sabihin nagiging kaaliwan mo ba na ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan? Ang sagot dito ay maging sa kasalukuyan. Ibig sabihin, a present, ay nararanasan ng aking puso ang pasimula ng walang hanggang kagalakan. So ang lahat ng mga binago ng Diyos, ipinanganak sa Espiritu, ang may bagong nilalang, ay may kagalakan sa kanilang puso. Sapagkat yun ang una. Kaya maliwanag yung sinasabi dito, maging sa kasalukuyan ay nararanasan ng aking puso ang pasimula ng walang hanggang kagalakan. Kaya matapos ang buhay na ito, ako ay may ganap na pagpapala na kahit na hindi nakikita ng paningin, na hindi rin nadidinig ng tainga, na hindi kayang matarok o maunawaan kahit ng puso ng tao, ang pagpapala na nagdudulot at magdulot ng papuri sa Diyos ng walang hanggan. So yun ang sagot, kaaliwan. Maraming katuruan ang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad. Ito ay tungkol sa walang hanggang kaaliwan ng puso. Kaya nga, pag unang binasa natin ang Heidelberg Catechism, yung unang tanong bilang uno, na sinasabi dito, ano ang iyong tanging kaaliwan sa buhay at sa kamatayan? Ibig sabihin, sa buhay na ito, ano ang iyong kaaliwan? Magpayaman? Magpaganda ng tahanan? Lahat tayo nagpapaganda ng tahanan. Kahit ito'y inuupahan, kahit ito'y sa ating pangalan, o sa buhay na mariwasa, ano ang tanging kaaliwan natin? Ang kaaliwan natin ay sagot dito, ano ang tanging kaaliwan sa buhay at kamatayan? Ang sagot, ang tanging kaaliwan at kamatayan sa buhay ay hindi ako pag-aari ni Kristo. Ibig sabihin hindi yun ang ibig sabihin, kundi yung tanging kaaliwan
at kamatayan sa buhay, ay hindi ko pag-aari ang aking sarili. Kanina nasabi natin, itong pag-aari ni Kristo, ay yun ay tungkol sa mga hindi nananalig sa Panginoong Jesucristo. Pero sa nananalig sa Panginoong Jesucristo, ay pag-aandi natin pag-aari ang ating sarili, ngunit ang ating katawan at kaluluwa sa buhay at sa kamatayan ay sa matapat kong tagapagligtas na si Jesucristo. Kanyang binayaran ang aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal at mahalagang dugo, at pinalaya ako mula sa paniniil ng dyablo. Kanyang binabantayan ako sa lahat ng panahon. Tulad ng aking buhok na hindi nalalagas ng walang paintulot ng Ama na nasa langit. Katunayan, ang lahat ng mga bagay ay gumagawang magkakasama tungkol sa aking kaligtasan, sapagkat ako ay kabilang kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tinitiyak sa akin ang buhay na walang hanggan at lubusang gumagawa sa aking puso, at handa mula ngayon ay mabuhay para sa Kanya lamang. So yun ang ating kaaliwan sa buhay na ito, lalo na tungkol sa buhay na walang hanggan. So ang mga mananampalataya, sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay mayroong buhay na walang hanggan. Ikalawa ay pinangako ng Panginoon ang isang kaharian, na ang kaharian ito ay spiritual, hindi makalupa, sapagkat itong lupang ito na tinatayuan natin ay tutupukin ng Panginoon, mawawala. At bawat isa ay tatahan sa isang kahariang spiritual, hindi mawawasak, hindi masisira, ngunit ito'y walang hanggan, ang kaharian ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag magulihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng isang dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at may paghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Iyon ang mithiin ng Panginoon. Iyon ang panukala ng Diyos. Iyon ang kagustuhan ng Diyos. Iyon ang kalooban ng Diyos, na kung saan ang Panginoon ay naroroon, nais niya na tayo ay naroroon din kasama niya. Kaya sabi niya, kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Nandun yung pagsasama-sama. Nandun yung kaaliwan. Kaya't unang bagay na tinutukoy dito, huwag magulihanan. Huwag magkaroon ng kalungkutan. Huwag magalinganan, huwag maabala. Ang mga bagay na yun ay iwaksi natin. Kundi ang sabi dito, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. At ang pangako ng Panginoon, ipaghahanda ko kayo ng isang kalalagyan, kaharian para sa atin. At ang kaharian yun, tulad na sinasabi sa banal na kasulatan, ay isang kaharian na lungsod ng liwanag at kalwalatian. Sabi sa Revelation chapter 22, verse 1, ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay
na maningning na gaya ng bubong na naglalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. At sa talatang 2 at sa gitna ng lansangan yun, sa isang dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang puno kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan at mga dahon ng punong kahoy na nagpapagaling sa mga bansa. At ang sabi sa talatang 3, sabi niya, hindi na magkakaroon ng sumpa. No more curse sa bayan ng Diyos, sa mga mananampalataya. Wala na. At dito ay isinasaad at sabi dito ay ang luklukan ng Diyos at ang Kordero ay naroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At sabi sa verse 4, at makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay isa sa kanilang mga noo. At hindi na magkakaroon pa ng gabi at sila'y hindi na nangangailangan ng liwanag ng ilawan. Yun niyo yung mangyayari. Wala ng araw. Wala ng ilawan. Hindi na nakailangan niya mga bukilyang yan o mga ilaw na yan. Wala na. Wala na rin electric fan. Wala na rin init. Ginhawa na lugar. Wala nang gabi. Ano dahilan? Sapagkat liliwanagan sila ng Panginoon Diyos at sila'y maghahari magpakailan-kailanman. Yan ang pangako ng Panginoon. Yan ang kaluwalhatian na pinapangako ng Panginoon sa atin. Ang pagdating ng Panginoon ng ating pag-asa upang malubos ang pagtubos sa atin ng Panginoon. Sapagkat kung dumating ang Panginoon, babaguhin tayo. At yung mga nasa libingan, babaguhin ang Panginoon. Yan ang kaaliwan sa buhay na walang hanggan. Wala nang kamatayan, wala nang sumpa, hindi na kailangan ng ilawan, hindi na rin kailangan ng araw sapagkat ang Diyos ang liwanag. Siya ang ilaw na siyang tatanlaw sa bawat isa sa atin. Maminamahal, ito ang ipinangako na buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Tayo ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan at yan ang ating inaasahan. At kung may buhay na walang hanggan, wala ng kamatayan. May buhay na. Kasama na tayo ng Panginoon at patuloy na pagpapalain ng Panginoon hanggang sa pagdating niya. Amen. Maraming salamat po ang aming Diyos sa iyong mga salita. Patuloy na maging kaaliwan namin ang ginawa mo sa bawat isa sa amin. Kami ay pinagkalooban mo ng buhay na walang hanggan at gayon din ang kagalakan na maging ang aming katawan lupa ay babaguhin mo upang maging katulad ng iyong katawang may kaluwalhatian. Naway taglay namin, Panginoon, ang mga bagay na ito sa aming pamumuhay habang kami ay naghihintay sa iyong pagdating sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.